And the Mass is, what is the Mass again? What is the Mass? Starts with the letter P. It is a form of, prayer. And when we are praying, who are we talking to? God. So during the Mass, please, I expect everyone to be talking to God and not to their seatmate. Is that clear? Is that clear? I know you're a bit excited about the Christmas party later, but first we have to do our duty and to pray. Now, one of the special features of our celebration for today is the panunuluyan. And this is the first time our grade 3 brothers, our brothers from the grade 3 will be seeing the panunuluyan. Now, I only ask that during the panunuluyan, you watch it prayerfully. Okay? It will be on the screen and you will see it moving here. Now, please do not move about while it is happening. Just watch. Okay? Especially the people here on the floor. Okay? I don't want to see any hands moving in the air because you're seen on the screen. Is that clear? Okay? So just watch. Pagsilang ng Panginoong Hesukristo, ang Diyos na umiiral sa labas ng panahon, ay pumaloob sa kasaysayan ng tao at nagkatawang tao sa katauhan ni Hesukristo. Ibinaba ng Diyos ang kanyang sarili sa kalagayan natin. Nagkatawang tao siya para danasin ang dinaranas natin. Nakiisa siya sa atin, nakisama, nagmalasakit. Sa kanyang pagiging tao, itinuturo niya sa atin kung paano tunay na magpakatao, kung paanong dapat makiisa, makisama, makiramay, at magmalasakit sa ating kapwa-tao, lalo na sa mga aba at dukha. Sa kanyang pakikisa sa ating pagkatao, binibigyan niya tayo ng pagkakataong makasalo sa kanyang pagkadiyos. Sa kanyang pagkakatawang tao, itinataas niya ang ating pagkatao. Ibinabalik niya tayo sa katotohanan na nagmula ang tao sa Diyos. At ang buhay ng tao ay pakikihati sa buhay ng Diyos. Nawa sa ating pagdiriwang ngayon, mabatid nawa natin na ang Diyos na pumarito ay sumasa atin. Sumasa atin siya sa pamamagitan ng kanyang salita at sakramento. Sumasa atin siya sa pamamagitan ng ating simbahan. Sumasa atin siya sa katauhan ng ating kapwa, lalo na yung mga nagugutom, naghihirap, inaapi at walang tahanan. Manalangin tayo na matuto tayong tunay na maging tao at magpakatao ayon sa halimbawa at turo ng Diyos na nagkatawang tao na magbabalik sa wakas ng panahon. Atin ngayong pakinggan ng may bukas na puso't diwa ang papapahayag ng pagsilang ng dakilang manunubos. Magsitayong lahat para sa pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magsiupo ang lahat. Atin ngayong saksihan ng tahimik at may pitagan ang kasaysayan ng kapanganakan ng Panginoon sa dula na mula sa tradisyon ng ating bayan, ang panunuluyan. Saksihan natin kung paanong napadpad sa lugar ng mga hayop ang banal na mag-anak ni Jose, Maria at Jesus. Tunghayan natin kung paanong hindi sila makahanap ng matutuluyan dahil sa pagtanggi at pagsara ng pinto ng mga tao. Dahil puno na ang mga pwedeng tuluyan, dahil iba na ang inaabangang bisita, iba ang pinapahalagahan. Alalahanin natin kung paanong pinagsasarhan din natin ng pinto ang Panginoon tuwing puno ang ating puso ng kasalanan, ng pagkamakasarili, ng labis na pagmamahal sa sarili at labis na pagpapahalaga sa mga material na bagay at sa mga tao at bagay ng mundong ito. Alalahanin rin natin kung paanong pinagsasarhan natin ang Panginoon tuwing siya'y tinatanggihan natin at hindi pinagmamalasakitan sa katauhan ng ating kapwang kumakatok at humihingi ng tulong. Buksan natin ang ating puso't diwa para patuloyin ang ating manunubos na sumasa atin araw-araw upang isilang sa atin at mamalas sa atin si Jesus na liwanag ng daigdig at pagmamahal ng Diyos. Noong panahong iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito ay ginawa ng si Cirenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem ng Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa, na nooy kabuanan na ng pagbubuntis.
Magsitayo ang lahat. Sa lupain ding yaon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harap nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako ay may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsilang ng mahal na birhen para sa sanlibutan. Ang dakilang misteryong ito ng pagkakatawang tao ng anak mo ay mapag-unlakan nawa namin ng lubos na pananalig at maipagdiwang namin ng may di magmamaliw na pag-ibig sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Dumating ang anak ng Diyos at niliwanagan niya ang ating pagkatao. Pinalaya niya tayo sa dilim ng kasalanan at hidwaan para mabuhay tayong masayang magkakapatid sa pamilya ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madyan. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pinaliwanagan na tayo ng Diyos na nagkatawang tao na si Hesukristo, kaya't mamuhay tayo sa liwanag. Sundin natin ang turo at halimbawa ni Jesus at mahalin natin at pagmalasakitan ang ating kapwa. Kapag hindi natin ito ginawa, nasa kadiliman pa rin tayo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa kanya. Ang nagsasabing nananatili sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkamuhay ni Jesucristo. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito ay ang salitang narinig na ninyo. Gayunman, maituturi ng isang bagong utos ang isinulat ko sa inyo. Bago, sapagkat napapawi na ng kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw, ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin sa atin. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang panganib na mabulid siya sa kasalanan. Ngunit ang napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang patutunguhan, sapagkat binulag siya ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat at papurihan ang Panginoon sa mabuting balita. Sabay-sabay nating sabihin, banal na araw sumikat, halina't sumambang lahat sa nanaog na liwanag. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman.
ang tunay na ilaw, ang tumatanglaw sa lahat ng tao, ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa pangaral. Mga kapatid, habang aking pinag-iisipan ano bang aking pwedeng bahagi sa inyo ngayong araw, may naalala akong isang libro na nabasa ko nung aking kabataan. Siguro mga ilang taon lang naman nung naganap, mga 10 years ago. Nung nabasa ko to, bata pa ako noon. At ang pangalan nitong libro ay How the Grinch Stole Christmas. How the Grinch Stole Christmas. Para sa mga siguro naalala niyo ang kwento na to o sa mga nakalimot na o sa mga hindi pa nakakabasa, ganito po ang maikling kwento lang, summary ng How the Grinch Stole Christmas. Ito ay tungkol sa isang character, ang pangalan niya si Grinch. Nakikita niyo ba yan? So kita niyo, malaki siya, medyo malungkot, di ba? Malungkot siyang tao. Malungkot siya dahil tuwing Kapaskuhan, naririnig niya nung kanilang kapitbahay. No? May isang kapitbahay nilang pangalan ay Whoville. No? Ang mga tao sa Whoville, parating nagpipiesta, nagbibigayan ng regalo, kumakain, tuwing Kapaskuhan. Kaya naisip niya, inis na inis siya dahil naiingayan siya sa mga taga Whoville. Kaya may naisip siyang ideya. Sabi niya, dahil sa inis na inis ako sa mga taga Whoville, may gagawin ako. Ang gagawin ko ay, nanakawin ko ang Pasko. I will steal Christmas from them. Kaya ang ginawa niya ay, nagpanggap siya ng isang Santa Claus. Ayan, no? Para siyang si Santa Claus. Pero, ang Santa Claus na to, hindi namimigay ng regalo, siya ay nagnanakaw ng mga regalo. Dahil naisip niya, kapag ninakaw ko lahat ng mga regalo, pag ninakaw ko lahat ng mga pagkain at lahat ng decoration, wala ng Pasko. Postponed. Di ba? Pag nagkabagyo sa atin, walang klase. So parang ganun din. Walang Christmas tree, walang regalo, walang pagkain, walang Pasko. At siya ang Santa Claus na nagnanakaw ng mga regalo. Kaya pumunta siya sa lahat ng bahay sa Whoville. Siyempre, tulog pa ang mga taga-Whoville. At siya ay ninanakaw niya lahat ng mga regalo. Ayan, so nakita nyo, nagnanakaw siya lahat ng regalo. No? Kinukuha niya ang mga regalo, lahat, kahit na lahat ng pagkain. No? At sa isang bahay na napuntahan niya, habang siya ay nagnanakaw, may isang batang nagising. Ang pangalan niya ay si Cindy Lou. Cindy Lou Who.
dahil taga Whoville sila, si Cindy Who. Si Cindy Lou ay nagising dahil gusto niyang uminom ng tubig. Pero nakita niya si Grinch, sabi niya, "Anong ginagawa mo?" Sabi ni Grinch, "Kinukuha ko lang tong Christmas tree dahil may sirang bumbilya. Pero ibabalik ko siya." Ayan. Ikaw naman, Cindy Lou, saan ka pupunta? Iinom ako ng tubig dahil ako ay nauuhaw. Nung narinig ito ni Grinch, kanyang tinulungan si Cindy Lou para uminom at binigyan niya ng tubig at siya ay, natulog na si Cindy Lou. Pagkatapos, tingnan niyo nung mukha ni Grinch. Kita niyo ba nung mukha ni Grinch? Siya ay ngumiti na. Siya ay masaya. Nagtaka siya, bakit ako masaya? Bakit ako ngumiti? Napaisip siya. Ayan, nagtaka siya, bakit ako napasaya? Bakit ako ngumiti? Naalala niya ngayon kung bakit. Dahil tinulungan niya si Cindy Lou uminom. Tinulungan niya si Cindy Lou uminom at dahil doon nagbago ang kanyang puso, hindi na siya malungkot, hindi na siya galit, pero sabi niya, parang nag-iba ang aking puso. Dahil sa ginawa kong pagtulong dito kay Cindy Lou. At dahil noon, inisipan niya, sige, ibabalik ko na lahat ng aking mga ninakaw na regalo, pagkain, at Christmas tree, at ibabalik ko na sa mga taga Whoville. At dahil dito, ano nangyari? Hindi nawala, hindi nanakaw ang Pasko, pero tuloy-tuloy pa rin ang Christmas. Tuloy-tuloy pa rin ang Pasko. Dahil sa kabutihang ginawa ni Grinch, nakayanan niyang ibalik at ipamahagi ang Pasko. Mga kaibigang grade school students at junior high school, mga teachers, mga staff ng Ateneo, kanina lamang ay ating nasaksihan ang panunuluyan ni Maria at ni Jose. At nakita natin kung paano sila naglakbay sa bawat bahay. Nakita natin kung paano sila tinaboy ng iba't ibang tao. At muntik nang hindi matuloy ang Pasko dahil ang mga taong to ay pinagtataboy si Maria at si Jose dahil kailangan nilang makapunta sa isang bahay para doon manganganak si Jesus. Manganganak si Maria. I'm sorry. Muntik nang hindi matuloy ang Pasko dahil sa mga taong hindi naawa. Pero sa palagay ko, hindi pinakita, pero sa palagay ko may naawa kay Jose at kay Maria. May nahabag, may nalungkot nung nakita, ay kawawa naman to, walang matutuluyan. Kaya, ang may-ari na yon sa palagay ko ang nagdala sa kanila sa sabsaban. Di man maganda, hindi siya isang magandang bahay, pero sapat na iyon. Dahil may magandang loob, na buhay si Jesus, at tuloy-tuloy pa rin ang Pasko. Mga kapatid, ilang araw na lang, 6 na araw na lang at Pasko na. Doon makakatanggap tayo ng mga regalo, kakain tayo ng mga masasarap na pagkain. Sa December 25, tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy pa rin ang Pasko. Pero sa palagay ko, pwede ring hindi matuloy ang Pasko. Pwede ring magkaroon ng mga The Grinch who steals Christmas. Paano hindi magiging Pasko o hindi matutuloy? Kapag hindi tayo nagpatawad, if we do not forgive,
If we do not forgive, go back. Yan. If we do not forgive, hindi matutuloy ang Pasko. If we do not help, pag hindi tayo naging matulungin, hindi matutuloy ang Pasko. Pag hindi tayo sensitive, pag tayo ay bastos, pag walang galang sa kasambahay, sa kaibigan, lalo na sa magulang, hindi natutuloy ang Pasko. Kapag tayo ay nag-aapi, kapag tayo ay nangbubuli ng kaklase, hindi natutuloy ang Pasko. Kapag iniisip lang natin ang ating sarili, kahit December 25, walang Pasko. Pag hindi tayo marunong magpasalamat, walang Pasko. Sa madaling sabi, pag di tayo nagmamahal, nawawala ang diwa ng Pasko. If we do not love, we steal Christmas. We steal the spirit of Christmas, which is all about kindness and love, God's love. Kapag hindi tayo nagmamahal, tayo'y nagmumukhang Grinch. Gusto nyo bang maging mukhang Grinch? Ayaw nyo? So, magmahal kayo. Kaya mga kapatid, mga estudyante sa Ateneo, junior high school, kapwa guro, ang Pasko ay hindi lang nagaganap tuwing December 25. Pero buong taon, may nangyayaring Pasko. Patuloy nating binubukas ang ating sarili sa ating kapwa, pag tayo ay nagmamagandang loob, pag tayo ay nagmamahal, hindi mawawala ang Pasko. If you are kind and loving, Christmas never disappears. It will always remain. And Jesus will always enter our hearts. Christmas can never be stolen. And that's why, my dear friends, let's not steal Christmas, but let us share Christmas to everyone. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Tayo'y manatiling tahimik at pagnilayan ang mga pangaral ng pari. Magsitayo ang lahat. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang lahat ng pagpapala at biyaya. Ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kaya't manalangin tayo sa kanya para sa ating mga pangangailangan. Sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang ating simbahan. Ibahagi nawa ng bawat Kristiyano ang liwanag ng pagkakatawang tao ng Diyos sa lahat ng tao upang mabatid ng lahat ang tunay na kahulugan ng ating pagkatao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang pagdalaw ng Santo Papa. Palakasin nawa ng pagbisita ng Papa Francisco
ang pananampalataya, pag-asa at pagmamahalan ng mga Pilipino. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang ating bayan, ituring nawa ng bawat Pilipino ang kanilang kapwa bilang kapatid na dapat mahalin, igalang, pakisamahan, pagmalasakitan, ituwid at alalayan. Mandalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang mga kababayan nating nakaranas ng kalamidad at karahasan. Malampasan nawa nila ang mga mapapait na yugto ng buhay na kanilang naranasan sa tulong ng Diyos at ng kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang mga hindi nakapagdiriwang ng Pasko dahil sa kahirapan at suliranin. Damayan at pagmalasakitan nawa ng mga tagasunod ni Kristo ang kapwa naghihirap at bahagian ng kasiyahan ng Kapaskuhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang ating pamayanan ng Ateneo. Patatagin nawa ang ating mga ugnayan, pagkakaibigan, pagkakaintindihan, at pagdadamayan bilang magkakasama sa paaralan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panalangin natin ang bawat isa upang ang pagkakatawang tao ni Jesus ay hindi lamang natin ipagdiwang, kundi sa buhay nawa natin ang diwa nito. Magpakataong totoo at magmalasakit sa kapwa upang makita si Jesus sa ating mga salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos at Ama ng Panginoong Hesukristo, sa kagandaang loob mo, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak at puspusin mo kami ng liwanag at galak na dala ng nagkatawang tao mong bugtong na anak na si Hesukristo, na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga nakahain sa dambana. Itong aming abang nakayanan ay makamit nawa ng kapupunang kabanalan na idinudulot ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon, pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng Panginoon naming Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin ko rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang silang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang isang angkan ng Diyos, lakas loob tayong manalangin sa Ama natin sa langit, sa mga salitang tinuro sa atin ni Jesus. Hinihiling namin kami, Idya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng
pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, bilang pagtanaw ng utang na loob sa aming pinagsaluhan, kami ay panatilihin mong nananabik sa mga darating mong bigay upang mapaghandaan naming tanggapin ng marangal ang pagsilang ng aming mananubos na mahal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga sa inyong lahat. Kami ni Ginang Orasyon ay nais magpasalamat sa mga taong tumulong para maisaayos ang misa natin ngayong araw na ito. Simulan natin pasalamatan ang ating sponsor, ang AGS at ang AJHS. Palakpakan natin silang lahat. Pasalamatan din natin ang ating campus ministry community, ang voice choir at ang music department. Pasalamatan natin ang ating Knights of Christ. Gayon din yung mga guro natin na tumulong sa komunyon kanina. Siyempre, ang Facilities Management Office na nag-ayos nitong setup ngayong araw. Ang ating medical staff na naroroon ngayon. O tapos gusto rin naming pasalamatan ang ating mga technician. Si Kuya Mike na nandito at si Kuya Bobby Heraldez na asawa ni Mrs. Heraldez ng Junior High School. Alam ba ninyo na ito ang huling araw ni Mr. Heraldez dito? Siya na ay magre-retiro, siya ay magre-retire. Kaya palakpakan natin si Mr. Heraldez. Maraming salamat. Palakpakan din natin yung mga guro na gumanap sa panunuluyan at ang mga staff at kung sino-sinong mga artista. Nais din nating palakpakan ang mga kasamahang pari natin ngayon, sina Father Ervin Salanyo, si Father Tony Pabayo, si Father Bert Ampil, at si Father Loy Quirkis. Alam ba ninyo na itong mga apat na paring ito ay naging mga principal minsan sa kanilang buhay? At huli sa lahat, palakpakan, bigyan din natin ng masigabong palakpakan ang ating paring tagapagdiwang na si Father Nono Lebosada. So si Father Nono na lang ang hindi naging principal, pero malay natin, balang araw, siya ang maging principal natin. Gusto ba natin yon? Palakpakan natin si Father Nono. Kayo bang lahat ay sabik na sa pagbubukas ng inyong mga regalo? Ay, oo. Sino sa inyo ang humiling ng gadget? Sino sa inyo ang humiling ng bagong aso? Ng rubber shoes, ng gitara? Sabik na tayo magbukas ng ating mga regalo. Ngunit meron akong paalala sa inyo. Ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi tungkol sa pagbubukas ng regalo, kundi sa pagbubukas ng ating mga puso sa pagdating ng poong si Jesus. Maligayang Pasko sa ating lahat.
Ito ang unang pagkakataong makasama natin ang mga kapatid natin sa ikatlong baitang na nakinabang sa unang pagkakataon noong nakaraang buwan sa simbahan ng Jesu. Bilang pasasalamat sa napakagandang alay ni Kristo, aawitin nila ang kanilang pasasalamat kay gandang alay. Grade 3 boys, please stand.
Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo tayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong nagkatawang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito, pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawang magtaboy sa dalim ng kasamaan at mapagningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa ng kalangitan ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal na nasa langit niyang sambayanan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng misa, humayo kayo, dala kapayapaan ng Panginoon. Salamat sa Diyos.